Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng kutsinta. Ayan, hindi ko po yan nilagyan ng anato. Sugar lang talaga yung nagpa-brown sa kanya. At nilagyan natin siya ng toppings na kinayod na niyog na hindi po pinigaan para matamis-tamis. So, magmix na tayo ng ating mga gagamitin. So, gagamit tayo dito ng isang mixing bowl. Naglagay ako dyan ng 1 cup ng all-purpose flour at 1 cup ng cassava flour. So, gagamit po tayo dito ng brown sugar kasi may nag-request po sa akin na wag daw lagyan ng pangkulay or whatever, kundi yung kulay na lamang daw ng asukal ang magpapakulay sa kutsinta natin. Kaya brown sugar po yung nilagay natin dyan, 1 1/4 cup. Gusto ko po kasi yung medyo matamis-tamis talaga yung kutsinta. Kasi feeling ko kapag 1 cup lang yung sugar, kulang siya sa tamis. Pero depende na po yun sa inyo. Ang tama po talaga ay 1 cup lang. Haluin natin at lalagyan natin siya ng 3 cups ng tubig. Ordinaryong tubig lang po yan ang ilalagay natin dyan. Nung mga nakaraan kasi, nire-replace ko yung tubig ng iba o kaya nilalagyan ko po siya ng gatas. Kaya iba po yung lasa ng kutsinta ko. Hindi yung talagang tradisyonal na lasa ng kutsinta. Naglagay po tayo ng 1/2 tablespoon ng lihiya water or lay water. Lay water ba? Ewan ko kung ano, basta lihiya water, sa palengke lang po yan nabibili. Ang dami pong nagtatanong sa akin kung saan po nabibili ang lihiya water. Sa palengke po meron, saka sa mga tindahan po ng mga baking essentials. Sa palengke din yon or pwede din po sa sa as in, tindahan ng mga baking essentials na mga malalaking store, ganun. So ako po kasi palagi lang sa palengke bumibili. So haluin lang natin. Ganyan po talaga yung mixture ng kutsinta. Malabnaw lang po talaga siya. Hindi siya kagaya ng mixture ng puto na malapot. Ang kutsinta po talaga as in ganyan lang siya. So para makasigurado tayo na walang buo-buo yung magagawa nating mixture. Kasi medyo hindi siya ganun kabilis na na ma-dissolve lahat. So, feeling ko marami siyang buo-buo kaya salain po natin. Ayan, 2 beses ko po sasalain yung mixture natin para sigurado po tayo na wala po talaga dyan matitira na buo-buo. So, marami pong nagtatanong paano yung perfect na kutsinta na walang butas sa gitna. Kaya po nagkakaroon ng butas kasi minsan nilagay na natin sa mga molder tapos hindi natin agad sinasalang. So ayan po yung pangalawa natin. Buti na lang sinala natin ulit kasi may buo-buo pa din na naiwan. Tapos maglalagay na tayo dito sa mga puto molder. Kailangan po i-grease po siya ng oil kasi hindi po madaling matanggal yung kutsinta kapag hindi natin siya mag-grease ng oil. So, 3/4 lang po yung nilalagay natin sa bawat puto molder. Pagkatapos naman po nito ay i-steam natin siya ako po, high heat ko siya in-steam sa loob ng 10 minutes. So, habang ginagawa po natin to, kailangan kulong-kulo na yung tubig sa steamer natin para the moment na mailagay natin to, mapuno natin tong mga molder ay maisalang po natin kaagad siya. So, ito na, isasalang na natin kaagad diretso para hindi po magkaroon ng butas sa gitna. So, kagaya po niyan, di ba? Pantay na pantay ang mga ibabaw. Maglalagay na tayo ng kinayod na niyog. Kailangan yung medyo mura pa pong niyog, hindi yung as in brown na yung niyog. So, ganyan po, medyo mura pa. Tapos, wag na nating pigaan para naman manamis-namis. So, kayo na bahala kung dadamihan nyo yung mga kinayod na niyog kagaya ng ginagawa ko. Talagang overload talaga to sa niyog. Kung ayaw nyo naman po ng niyog, may option naman po kayong lagyan po yan ng toppings na cheese. So kami po nagsawa na talaga sa cheese. Gusto namin itong kinayod na niyog kasi
mas hindi siya nakakaumay, saka mas masarap po talaga siya. So yun lang po for today's video. Napakasarap po ng kutsinta natin for today's video.